Ngayong matatagalan pa ang pagbalik ni Darius Haliburton, mangangailangan ang Indiana Pacers sa kanilang mga gwardya ng malaking himala para kahit papano ay makasabay naman sila sa mga contender na team at nagbabasakaling makabalik muli sa NBA Finals. Although manipis na lamang ang kanilang chance, pero lahat ay posibleng mangyari. Sa ngayon nga ho, sila'y nasiyahan sa naging performance nitong si Bennedict Mathurin kung saan siya'y pumuntos ng 31 points, 4 rebounds, 1 assist, 1 steal, 92% sa field goal percentage, 100% sa 3-point line sa loob ng 23 minutes sa isang laban sa preseason. Mataas ang hype kay Bennedict Mathurin pero kahit papano ay napapatunayan naman niya kahit na minsan ay natatanggal siya sa rotation ng Indiana. Subalit dahil nga sa kanyang malakas na impresyon sa ngayon sa preseason ay lalo pang magtitiwala ang kanilang head coach sa kanila. Hindi pa nakontento ang Milwaukee Bucks sa kanilang pagkuha kay Thanasis Antetokounmpo bilang panggarantiya kay Giannis na hindi ito umalis sa kanila. Subalit sa mga nagdaang linggo ay naging matunog nga ho ang pagsusuri ng kampo ni Giannis sa ibang kupunan kung sinong team ang bagay sa kanya. Nangangahulugan na kahit na kanilang kinuha itong si Thanasis ay hindi po ito pipigil kay Giannis na umalis sa kanila. Pero ito ang malaking plot twist mga idol. Isa lang ba itong coincidence o talagang sinadya ng Milwaukee Bucks sapagkat kanilang pinapirma na ng two-way NBA deal sa kanilang kupunan itong si Alex. Ngayon for the first time sa kasaysayan ng NBA, mayroong 3 kapatid na nasa active roster ng isang kupunan. Ngunit baka isipin ng Milwaukee Bucks na hindi naaalis itong si Giannis sa kanila. Well, hindi pa rin po. Siguro magkakaroon to ng malaking epekto para kay Giannis sa anumang gagawing desisyon niya sa hinaharap. Pero kung kahit na kunin man ng Milwaukee Bucks ang magulang ni Giannis at bayaran, definitely kung gusto niyang umalis sa kanila ay gagawin niya pa rin. Hindi naman problema para sa Los Angeles Lakers kung depensa nga lang talaga ang mas malakas kay DeAndre Ayton. Gayong eto naman ang kanilang malaking hinahanap nung nawala si Anthony Davis sa kanila. Sa mga unang laban sa preseason ay nag-i-struggle itong si DeAndre Ayton pero sa kanyang pangatlong laban sa preseason, siya'y pumuntos ng 14 points, 8 rebounds, 5 assists, and 2 steal at mayroong 1 block sa loob ng 26 minutes. Ito yung kanyang pinaka-produktibong laban so far sa preseason. Maliban dyan ay nagkaroon din naman siya ng epektibong impact sa depensa ng Los Angeles Lakers sa paglimita sa Golden State Warriors. Sa ngayon, hindi mabigat ang pressure kay DeAndre Ayton para umiscore sapagkat marami naman ang tutulong sa kanya. Sa ngayon, kung gugustuhin niyang mag-focus para sa depensa, walang problema sapagkat in the first place, yun naman talaga ang rason kung bakit kinuha siya nila.